Hello po sa inyong lahat mga ka-crypto. Ako po si Pinoy Crypto Trader at sa video na ito ay atin pong pag-uusapan ang tungkol sa mga komento nila ka-crypto rito kay Pepe. Yan, una po rito ay ayon kay ka-crypto rito ay pa-explain ng any thoughts mo kay Pepe 2.0 if possible ba na magbawas siya ng 0. Yan, meron din po tayong ibang mga komento rito. Ayan, yung paki-review si Baby Elon. Yan, re-review po natin yan mamaya. Yan, sino ang pinakamabilis sa kanila? Ayan, yung si Sui, si Say, si Sol, Arb, Avax, at iba pa. Ayan, sa alin daw po sa kanila yung pinakamabilis na posibleng magbigay ng kita. At ayan, pa-review ulit si Pepe. Ayan, mahirap kasing mag-decide kung alin kay Pepe or Shiba Inu ang magandang bilhin. Ayan, kasi marami daw bumibili ng Pepe kay Binance na mga malalaking investors. Ayan, marami pa rin daw silang nakaabang dito. At ayan, bago ko po sagutin ang mga yan, ay nais ko lamang po munang bigyang linaw ang aking disclaimer. Kung saan ang nilalaman po ng video na ito ay hindi po ito isang financial advice. For education and information purposes lamang po ang layunin nito. Maliban po dito ay nais ko na rin pong magbigay babala na wala pong kahit anumang group chat ang Pinoy Crypto Trader. Ayan, umpisahan po natin dito sa pagti-technical analysis dito sa chart ni Pepe. Mula po ito sa datos ni Binance at nandito po tayo sa kanyang weekly chart time frame. Ngayon ang mangyayari nangyayari po ngayon ay sinusubukan po ni Pepe na pakiramdaman ang support line natin dito sa 104. Ayan, ito po ay nasa 50 digits 104. Ayan, kung nagawa po niya itong basagin ay babagsak po siya dito sa sunod na support line natin dito. Yan, magdadagdag po siya ng isang zeros. Magiging 6 zeros na po siya. 6083. Yan po yung sunod na support line natin dito. Kung sakaling nabasag niya po yung kasalukuyang support line natin dito sa 104. Ngayon ay kung dito siya magkakaroon ng correction ay makaka-recover po siya ay aakyatin po niya ang resistance line natin dito sa 132. Yan, 50 digits 132. Yan, at kung nagawa po niya itong basagin ay aakyatin po niya ang sunod na resistance line natin dito. Yan, dito muna bago yung major resistance line natin dito sa 50 digits 171. Ayan. Silipin naman po natin yung ating daily chart time frame. Ito po ay mapapansin natin na naglalaro po siya sa loob ng isang triangle pattern. Ayan, may triangle pattern po tayo rito. Ayan. Ito po yung upper trend line ng ating triangle pattern kung saan ay nabuo po yan dulot ng rejections niya dito at saka dito. Kaya yung inaabangan po natin dito ay kung magkakaroon po siya ng breakout dito sa kanyang upper trend or upper portion ng kanyang triangle pattern ay aakyatin po niya ang price target dito. Yan, na 50 digits 162. Yan, pwede pong umakyat dito sa major resistance line na 172. Depende po sa kanyang bullish momentum. Kung mas malakas yung kanyang bullish momentum ay posible po niyang akyatin ang 172. Ngayon kapag nabasag naman po ang support line dito sa 104, yan, 50 digits 104, yan ay ito naman po babagsak po siya hanggang dito sa 60 digits 82. Magdadagdag na po talaga siya ng isang 0. Ayan, parang crucial support level na rin po itong 50 digits 104 na ito. Kaya yan po yung inaabangan natin dito. Depende po yung magiging galaw po ni Pepe sa hinaharap. Depende po yan, nakadepende po yan kung saan siya magbabasag dito sa kanyang triangle pattern na ito. Kaya ayan, kung babalikan po natin yung komento nila ka-crypto rito, ayan, i-share mo yung thoughts mo kay Pepe if possible ba na magbawas siya ng isang 0. Yan, kasi kung pagtitignan po kasi natin, yan, yung kanyang all-time high, ayan, ay yung kanyang kasalukuyang presyo ngayon ay nasa 50 digits po siya 111. Ngayon, kung i-check po natin yung kanyang all-time high na presyo ay ganun din po, nasa 50 digits pa rin yung kanyang all-time high. 50 digits 439.
Yan, kaya kung pag magbabawas po siya ng isang zero at magiging 4 zeros na lamang, ibig sabihin ay siya po ay magtatala ng kanyang panibagong all-time high. Kaya ayan, base naman po sa mga aking mga na-research, yan, base po sa mga inilabas na mga predictions ng mga ibang mga market experts, ayon naman po sa kanila ay magiging maganda naman daw po ang performance ni Pepe sa loob ng taong ito. Yan, taong 2024. Ang estimate po nila ay mula daw po sa presyo nito ngayon, kasalukuyang presyo nito ngayon ay hanggang katapusan ng taong 2024. Yan, bago hanggang buwan ng December 2024 ay magagawa na pong akyatin ni Pepe ang presyong 50 digits 65. Kaya kung pag 50 digits 65 yan ay yung pinakamataas po na aakyatin niya ay yan, magtatala po siya ng kanyang panibagong all-time high. Ang mga nandito po yan. Ayan, lagyan po natin ng linyan, mga 65. Ayan, nandito po yan. Yan po yung pinakamataas daw na aakyatin ni Pepe. Yan, bago magtapos ang taong 2024. Ibig pong sabihin ay ito po yung kanyang magiging panibagong all-time high. Kasi ito po yung kasalukuyan, nandito po yung kanyang kasalukuyang all-time high. Nasa 50 digits 439. Kaya pag nabasag yan at nagawa niyang akyatin yung 650, ay ito na yung kanyang pinakamataas na aakyatin na presyo sa taong ito. Kaya ayan, maliban po dyan ay ayon po sa mga eksperto ay kailangan daw na magkaroon ng broader adoption itong si Pepe. At syempre dapat ay magkaroon pa siya ng mga karagdagang listings sa mga iba't ibang mga exchanges, lalong-lalo na yung mga malalaki na mga exchanges para mabigyan ng boost ang market cap ni Pepe. At maliban po dyan ay syempre maka-attract ng mga bagong mga investors. Kaya ayun, maliban po dyan ay ayan, aakyat po ang market price ni Pepe basta yung general cryptocurrency market ay makakaranas po ng bullish trend. Yan, kasi naapektuhan na rin po yung market price ni Pepe kung pag bumabagsak ang buong crypto market. Kaya ayan, kung pag yung ngayong taong 2024 ay naging maganda po ang market condition ng crypto market, kung saan ay naging isang napakagandang bullish trend, ay sasabay po sa agos itong si Pepe. Ayan, at saka maliban po dyan ay yung kanyang community. Ayan, dapat ay tuloy-tuloy lamang po yung kanyang paglago sa kanyang community at mas nagiging engaging ito. Ayan, kasi mahalaga po talaga yung community. Higit na nakakatulong po talaga yan. At ang isang patunay po dyan ay yung community ni Shiba Inu. Kaya sila po ang parang driving force ng isang success ng isang crypto asset. Ayan, yun nga lang yung nakikita ko na parang isa pa ring nananatiling problema dito kay Pepe ay yung kanyang limitadong use cases. Ayan, kaya limitado lamang po talaga yung kanyang ecosystem. Kaya ito yung malaking sagabal sa kanyang long term na paglago. Kaya kailangan po talagang yung mga developers ni Pepe ay gumawa at mag-isip ng at maglabas ng maraming mga projects na talagang isa sa mga magiging pundasyon nito para tuloy-tuloy lamang yung kanyang paglago. Kaya yan po yung masasabi ko dito para kay ka-crypto. Ayan, dito naman ay yan yung nahihirapan daw po siyang mamili kung alin po sa kanyang pipiliin dito, or kay Pepe or kay SHIB. Ayan. Pero masasabi ko rito ay hatiin mo na lang. Ayan, hindi mo kailangang mamili ng isa sa kanila. Ayan, gawin mo na lamang tig 50%. 50% kay Pepe at saka 50% kay Shiba Inu. Pero pag mas tiwala ka kay Pepe ay syempre medyo lakihan mo ng konti kay Pepe. Pwede mong gawin na 60-40. 60% kay Pepe o at saka 40% kay Shiba Inu. Ganyan lamang po.
Kasi mahirap po kasing sabihin na rin kung or i-predict kung alin sa kanila ang kung alin sa kanilang dalawa ang magpi-perform ng or magpapakita ng mas magandang performance. Ayan. Kaya yan nga po yung tactics na tinatawag na diversification. Yan, kasi malay mo kung pag linagay mo lahat kay Pepe tapos si Shiba Inu pala yung nagpakita ng magandang performance, ay ayan. Pero kung ganun na rin, kung linagay mo naman kay Shiba Inu lahat, ayan, at ganun na rin yung nangyari, ayan. Kaya mas maganda kung paghatiin mo na lamang. Ayan, 50-50. Kaya kung sakaling maski hindi maganda yung performance ni Pepe pero kay Shiba Inu ay naging maganda, ay at least yan, yung 50% mo na ilinagay mo rito ay ayan, sumabay sa napakagandang performance nito. Kaya yan po yung diversification na technique. Yan yung sinasabi nilang do not put all your eggs in one basket. Ayan, ganyan na rin po yan, ikalat mo para at least yung mga kung saan mo nailagay yung asset, kung saan ito ay sumabog, ay ito yung parang susuporta sa ibang mga asset mo na hindi gaanong nagbigay ng kita. Ayan, yung mga iba rito ay ayan, ganun din po yung masasabi ko rito, yung pinakamabilis. Yan, kung alin po rito kay Sui, Sei, Solana, Arb, Avax, at iba pa. Ayan, mahirap na rin pong tukuyin yan kung alin po sa kanila ang talagang magbibigay ng pinakamabilis na kita. Ayan, unless na talagang tututukan natin yung pagre-research dito. Ayan, pero masasabi ko maski i-research pa rin natin yan ay mahirap pa rin na i-predict. Kaya yung pinaka the best na paraan na gawin natin dito ay i-diversify po natin yung asing asset. Yan, bili po tayo lahat. Yan, ikalat po natin dito. Mag-invest po tayo kay Sui, kay Sei, Sol, Arb, Avax, at saka yung mga pinagkakatiwalaan natin na ibang mga crypto assets. Kaya yan lamang po. At dito naman ay yan, i-review po natin yan si Baby Elon. Ayan, ginagamit po talaga yung pangalan ni Ginoong Elon Musk para mangakit ng mga investors. Isa pong taktika yan ng mga gumagawa or naglalabas ng mga bagong mga crypto or lalong-lalo yung mga meme coins. Ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito. Sana po ay inyong nagustuhan ang aking paliwanag dito. Kung inyo po itong nagustuhan ay pakiclick lamang po ang like button nito. Para naman po sa mga bago lamang dito, kayo po ay aking inaanyayahan para mag-subscribe. Pakiclick na rin po ang bell icon nito dahil ito po ang siya magsisilbing notification nito sa mga bago kong videos na akin pong ina-upload sa aking YouTube channel na ito. Marami pong salamat sa panunood, ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.